Ayan na nga ho mga kababayan, ang gaba dili magsaba at eto na. Eto yung mainit na issue ay balita pala no. Ay, ito yung nakakatuwang balita no. Talagang totoo yung sinabi ni BP Sara. Ang gaba dili magsaba. Nabalitaan niyo na ba nangyari dito sa isang ICC judge no kung saan nga ito isa daw ito sa mga nag-deny doon sa interim release ni former President Duterte. Ito nga ho mga kababayan ay nakakaranas ngayon ng hindi magandang karanasan. At yung kanilang mga assets, no, yung mga kanilang mga bank account, dollars account, kung ano-ano pang accounts na sakop ng Amerika ay naka-freeze ngayon. Pati ang anak, nadamay pa, anak ng tipaklong naman. Eto, yung dito sa post, no, anak ng ICC judge na nagbasura sa interim release ni former President Duterte, damay sa sanction, US visa, ikinansel. Ikinansela. Grabe, no? Kabustugan nyo kasi. Kasi kayo, kumikita kayo dyan sa ICC na dahil kayo ay binabayaran. Para lang, gamitin yung kapangyarihan nyo na makapagpakulong ng isang dating leader ng bansa, ng iba't ibang bansa, kagaya lamang ng nangyari kay Tatay Digong. Naniniwala naman tayo mga Duterte supporters na binayaran niya mga yan para para ikulong, no, kasuhan si former President Duterte kahit wala naman sila sapat na ebidensya. Sabi nga ng mga kababayan natin, actually may mga nakita akong comments baka etong nangyari sa isang judge na ito, kasi for sure, pati yung iba madadamay dyan no? Marami yan, parang 4 yan sila na winarningan noon ng Amerika Di ba yung isa, yung ano ba yun, prosecutor, si Karim Khan ba yun? Na nakasuhan na rin yata ng pang-rape kasi rapist daw yun Ayaw ko sabi kasi rapist daw yun manyakis pala yun. Baka nga may nadali ng mga bata dito sa Pilipinas nung pumunta yan mukha kasi manyakis ng walang hiya eto na nga ho, unti-unti na ho silang kinakarma yung Karim Khan, tapos itong pangalan nito, Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza. No, yan, siya ngayon ang pangalawa. May pangatlo, may pang-4 pa yan, at may pang-5 pa. Uunti-untiin sila ni President Donald Trump. Sabi ng mga kababayan natin, yung mga nagko-comment sa mga Duterte supporters, hindi kaya ito si President Trump ay palihim na tumutulong din kay former President Duterte sa pamamagitan ng ganito. No, yung pag-sanction sa mga ito, sa mga kupal na to, kasi nga ho, talagang wala obvious na obvious talaga Pati nga yung interim release, dininay nila. Samantalang karapatan pala yun ng isang akusado dyan sa Hague, sa ICC, na ng interim release. Karapatan daw yun. Kasi wala naman talaga silang kaano-ano sa kanilang, yung ebidensya nila. Puro mga fake diba? So ayan na ho, nasampulan na ito si Carranza. May susunod pa yan, sigurado. At problemado siya ngayon, mga kababayan. Baka nga yung mga natatanggap nilang biyaya na ipasok doon sa kanilang mga account, wala na, nga. Duwa mata. Alam niyo sa totoo lang, nakakatuwa itong balita na ito. Naalala ko tuloy yung sinabi ni BP Sara, ang gaba, dili magsaba. May nakita pa akong post kay Optic Politics. Yun nga, kinarma ito si Judge Carranza. Next daw sana si The Junior na. Hintay natin. Sabi nga nila, karma is coming, di ba? Malay nyo. On the way na yun, malay nyo. Actually, unti-unti na nga silang kinakarma kasi unti-unti na rin silang nabubuko. Diba? Ito pa yung post. Share ko lang to sa inyo kasi may video tayo papanoorin guys Ito, isa pa tong post dito sa they frozen my dollar accounts. Buti pa kayo may dollar Mayaman kasi kayo kasi nga tanggap na kayo ng tanggap. The bank to announce to me that they are canceling my credit cards and that I couldn't move any bank account in dollars. I couldn't
I touch it because they are like frozen. I couldn't even ask for an Uber meal or taxi. Pati pala yung pambayad sa taxi, hindi nila magamit. Masaklap yan mga kababayan. Nadamay pang anak. Kayo talaga kasi, no? Mga tirador kasi kayo eh. Pati anak nyo nadamay sa kalukuhan nyo. Marami kasi mga kababayan nagsasabi, etong ICC na ito, ginagamit lang ito sa pamumulitika. Mga abusado. Di umano mga abusado. Nang-aabuso kagaya lang ginawa nila kay Tatay Digong. Di ba? Kaya lang, kung si PRD, di ba, dito sa Pilipinas, may nang-aaway kay PRD kasi si PRD hindi naman nang-aaway yan eh. Kagaya ng administrasyon ito, ayaw nila kay PRD, gusto nilang makaganti ginamit si BBM ni Trilling ng mga pinklawan, dilawan, mga taing dilawan na yan, ginamit si BBM para makaganti kay PRRD. Nagbayad yung mga yan. Hindi naman yung kikilos. Pag-decide ba sila na hindi aprubahan yung interim release, magdi-decide ba silang ipakulong si PRD? Naalala ko sinabi ni Spock Sare Roque. Si PRD lang hawak nilang preso. Yun lang. Kapag nawala si PRD doon, gutom sila, wala silang kita. Ibig sabihin, binabayaran sila para may kita sila. Kaso ang inambabayad sa kanila pera galing sa kaban ng bayan. So ito nga mga kababayan, no? Ito yung mainit na balita ngayon na sobrang nakakatuwa, nakakasaya. Ito pa. Share pa ito. Hindi ko lang mabasa yan eh. Bahala na kayo magbasa. Ayan nakuha ko lang yan na mukhang nag-i-enjoy talaga ngayon ang mga kababayan natin, ang mga Duterte supporters, na mag-share ng mga ganitong klaseng post. Ito, ang pinaka, yan soberanya ng Europa, question dahil sa US sanctions. Question ni ICC Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza ang soberanya ng Europe at Netherlands matapos mag-freeze ng bank accounts ang mga bangko roon bilang pagsunod sa US sanctions laban sa mga opisyal ng ICC. May pa-question kayo samantalang ang Pilipinas hindi naman ninyo sakop eh. Hindi naman parte ng bakit tinanggap nyo si former President Duterte, di ba? Ngayon may ganyan-ganyan kayo pa question. Bakit nyo lang? Question. Sagot naman dito sa post na ito. Ang sobranya ng ngayong bank accounts nyo na ang apektado. Naintindihan nyo ba ang ibig sabihin to? Bakit nyo pinag-aresto si PRD gayong wala naman kayong jurisdiction sa kanya? May sobra niya ang Pilipinas kaya dapat sa ating sariling mga titisin. Yan. Ito yung kulay asul na yan. Yan ang sagot. Naman, di ba? May paganyan-ganyan kayo, may pa-question kayo. Dahil na mga accounts nyo. Sana yung tatlong judge pa sumunod na. Ito pa. Ayan karma strikes again. Ito matindi, no? Yung karma strikes again. Talaga naman, no? Ang karma talaga, malapit na yan. On the way na yan. Dito sa post, no? Heads up by Optics Politics. December 16, 2025. Karma strikes ICC judges Marcos next. The ICC judge who closely denied every motion plea and appeal of the Duterte's legal team now face frozen accounts, black cards, and global scrutiny. Age, health, and constitutional protections were ignored, yet the enforcers of cruelty are paying a price. The enforcers of cruelty are paying a price. Paying a price, Marcos Jr., complicit in Duterte's illegal arrest and unconstitutional exile, still awaits accountability. Karma is real, immediate, and uncompromising. Those who wield power without humanity, whether in the Hague or Manila, eventually face the consequences of their overreach. Dito sa Manila, mangyari na rin yung karma sa kanila. Actually, dito ramdam na rin nila yung karma. Kaya na sila, stress na rin sila eh. Kung ano-ano na mga pinagagawa nila, di ba?
Ginagamit nila pera ng kaban ng bayan para talaga maano yung gusto niya mangyari. Pero inuunti-unti na sila. Malay niyo bukas makalawa, mabalitaan natin yung karma dumating na. Di ba? So eto pakinggan natin itong himutok ni Carranza, pakinggan natin 'tong video na ito guys, at kayo na ang humusga. Account in dollars. Umpisa natin 'to, umpisa na. Yan. I was called from the bank, I wouldn't say the name now, to announce me that they were canceling my credit card and that I couldn't move any bank account in dollars. I couldn't touch it because they are like kind of freeze. Well, and then we discovered that I couldn't make even an Uber, I couldn't ask even an Uber meal or an Uber taxi. I couldn't use Western Union, where normally I send money to my country for the maintenance of my house. Simply, Western Union has freezed my money without any explanation. They don't receive calls. They don't say nothing. Simply, it's done. But the most interesting thing or terrible thing here is that the sanctions are not only against us, the judges, for our job, but against our families. In my case, they affected also my daughter's visa. I have a daughter who is a high-level professional also, and they sent an email to her saying that prudently they have canceled her visa without any explanation, so to the United States. So preventing her to go in for some capacity building, giving conferences or making business in United States. Okay. So ayan ang ni Carranza. Mga kababayan, alam niyo kung sila naman kung nagtatrabaho, ginagampanan nila maayos ang trabaho nila, siguro hindi naman nila mararanasan ito no? Nangyari tuloy, nadamay pa pati anak. Ano nangyari? Kinansila rin ang visa, yung kanilang mga accounts na naka-freeze na rin. Hindi na sila makagamit ng dollar account nila. Buti kasi na may dollar. Naipon kasi ang pera nila Alam nyo, sabi nga, ito na ano ko lang din na, yung mga yan, kumikilos yan para, alam nyo na, mag-imbestiga, kasuhan ng isang dating leader ng bansa, no? Gaya nga lang kay PRRD. Yan pero hindi yan sila kikilos na walang panggasolina, mga kababayan. May kasamang panggasolina yan. Kaya, yung mga yan, yung mayaman dahil sa kanilang kalukuhan. Bakit ko nasabi kalukuhan? Pruweba na rin na kinarma sila. Yun ang pruweba ko, yung karma. Di ba? Karma ay, ano ba tawag doon? Ang kaba, dili magsaba. Ayun, yung kay BP Sara, no? Talaga totoo yan. Malay nyo, dito sa Maynila, ang kaba, dili magsaba na rin. Malapit na. On the way na ang karma. Eto, pakinggan natin ito. Isa pang balita mula kay Spokes Harry Roque. Hindi pala balita. Yung komento ni Spokes Harry Roque dito sa sa kumalat na balita. Isang nakakatuwang balita. Judge na nagbasa ng husga ng appeal chambers na binabasura ang interim release ni Tatay Digong na nagrereklamo kung anong epekto ng freeze ng Amerika sa lahat ng mga assets ng ICC, kasama na sa mga assets ng mga judges at prosecutor ng ICC. Abay, masalimuot pa lang nangyari sa kanila. Ang sabi ng judge na yan, wala siyang mabuksan na bank account, miski sa Europa, wala siyang syempre credit card, at pati ang mga visa ay frozen. Paano ba kasi nai-implement ang freeze ng mga Amerikano sa mga assets hindi lamang ng ICC kundi sa lahat ng mga judges at prosecutor ng ICC? Well, alam niyo sa larangan ng international law, kontrobersyal itong unilateral sanctions na ini-impose ng iba't ibang bansa, no? Bakit siya kontrobersyal? Kasi nga lahat ng mga batas ng isang bansa pwede lang mapatupad sa sarili mong teritoryo. Hindi dapat lalabas ang teritoryo mo, no? Pero itong ginagawa ng Amerika,
Unang-una niyang ginawang sanctions ay yung trading with Cuba. Bawal mag-trade sa Cuba, no? Tapos ngayon naman, ito nga, nagkaroon ng sanctions laban sa pondo ng ICC at sa lahat ng mga opisyales ng ICC, kasama na yung prosecutor at ang mga huwes. Sa larangan ng banking, importante yung isang American na system na tinatawag na SWIFT. Yung SWIFT is an American electronic system na ginagamit natin para paglipat ng pondo. Unang-unang nawala sa ICC at sa mga judges at prosecutor ng ICC ay yung SWIFT. So hindi sila makatanggap ng pera from abroad. Alam niyo yung Swift, makikita yan pagka nag-google kayo eh. For example, yung bank account mo dito is BPI, no? Hihingan ka kasi ng Swift code. Oh, ganyan yan sa amin eh, sa mga vlogger. Hihingian ka ni YouTube na Swift. Yun siya sabi na para ma-transfer yung pera mo. Ganun yun. So, pati ang Swift code na dapat na ibigay sa kanila, hindi na magano. Kaya, totally talaga sila ay pulubi na. Kasi mga kababayan, alam nyo, na sumobra na rin kasi sila sa kanilang pang-aabuso. Si Trump matalinong tao. Alam niyo bakit ko nasabing matalinong tao? Ginawa niya lahat, pinafresh niya. Kasi siguro star rin siya. Ayaw niya na baka sa susunod siya naman ang paimbestigahan, hindi naman sila sakop ng ICC. Parang tayo, Pilipinas. Alam niyo naman yung ICC, abusado yan eh. Oo, basta may pera, larga yan. Yan ang dapat isipin nila, no? Na hindi na porket may perang nagdumarating sa kanila, may biyaya, sila gilanggo lang ng na yung ginawa nila. Pati anak niya nadamay tuloy sa kabulastugan niya. Diba? Kaya talaga, karma is real. Ang gaba, dili magsaba. Now, hindi ko alam kung paano ngayon ang ginagawa ng ICC para makatanggap ng pondo sa kanyang operasyon, no? Nang walang SWIFT account. Alam naman natin na ang pondo ng ICC nanggagaling sa mga miyembrong bansa, kasama na doon sa mga pribadong pwedeng mag-donate sa ICC. Controversial yung donasyon na yan, ha? Kasi nga, paano ka magiging patas na mahistrado na tumatanggap ng donasyon? Ang chismis nga, ang mga Marcoses, through iba-ibang mga fake corporations or holding corporations, posibleng nagdo-donate sa ICC, kaya talagang pinupuruhan si Tatay Digo. Kasi sinasabi ko lang naman, possibility. Ang diferensya sa Amerika, hindi lang siya, yung freeze niya, applicable doon sa mga korporasyon na nasa Amerika. Lahat ng korporasyon na mayroong presensya sa Amerika, dapat sumunod sa freeze. At yan yung problema sa Europa. Kaya ang ginagawa ng Europa ngayon, para maiwasan yung unilateral freeze ng Amerika, gumagawa sila ng batas na nagsasabi na hindi po pwede sumunod sa batas ng freeze ng Amerika. Ang problema, miski may ganyang batas sa Europa, ang Amerika naman, ang kanyang construction ng kanyang freeze order ay hindi lang sa mga Amerikano, lahat ng korporasyon na merong negosyo sa Amerika. Kaya kung ikaw ay isang European bank, maski technically hindi ka sakop ng freeze dahil wala naman ikaw sa territorial jurisdiction ng Amerika, kapag ikaw naman ay gumagawa ng negosyo at nagpapadala ng pondo sa Amerika, technically sa Amerikano, sakop ka ng freeze. Ayun. Kasi alam niyo yung mga nagdo-donate yan, syempre hindi na may yung, for example, Pilipinas, peso. Hindi naman ganun na matik yan, converted to dollars yan. Oo, kaya gutom sila ngayon. Nga, mga kababayan, nga sila ngayon. Palayain nyo na si PRRD. Baka yan ang isa sa mga rason din kaya talagang inanohan kayo. Sabi nga, baka ito yung palihim na pagtulong din ni President Trump kay former President Duterte. Itong sanction na ginawa ng Amerika. Dahil, alam niyo naman, kahit papano, naging magkaibigan naman yung dalawa, pero palihim lang. Ito po, malalaman natin kung bakit din talaga, na fresh yung mga na yun. Ito po, balita mula sa UNTV, mga kababayan. Pakinggan natin ito, ha? Ito.
mga matataas na opisyal. Umpisa natin to. Nais ng Trump administration na baguhin ng International Criminal Court o ICC ang founding document nito upang matiyak na hindi nito maiimbestigahan si Pangulong Donald Trump at ang kanyang mga matataas na opisyal. Yun ang gusto mangyari ni President Donald Trump. Baguhin. Kasi baka mamaya nga naman, sila naman ang isunod, baka may mag-finance na naman sa kanila na isang, alam niyo na, mayaman. Alam niyo naman yung mga yan, kikilos talaga yan para, di ba? Sabi nga ni Attorney Harry Roque, may nagdodonate daw dyan sa mga yan. So, ibig sabihin mga kababayan, yung ICC niya, kumikilos lang yan kapag may nagdodonate. So, pera-pera lang yan. Kaya nga, walang kabuluhan yan eh. Diba? Walang kabuluhan yan. Dapat nga, yan ay dahil abusado. Gagamitin ng kanilang power, binabayaran sila. Eto, tuloy natin to mga kababayan, itong balita na ito mula sa UNTV. Babala ng isang opisyal ng administrasyon kung hindi susunod ang ICC, maaring palawakin ng Washington ang mga sanctions laban sa korte. Kasama sa kanilang nais ay ang pagbasura sa investigasyon laban sa mga lider ng Israel na sina... Kapag hindi sumunod ang ICC, palalawakin pa. Ibig sabihin, yung nangyari ngayon sa kanila, hindi pa malawak. Pinay na nga sila nga Di ba? So, ito, yung mga kondisyon din ni President Trump, yung iba pang mga leader ng bansa na target din ng ICC, no? Pakinggan natin to. Hindi lang binanggit si Tatay Digong dito, mukhang kasama rin siya dito eh. Okay. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Minister of Defense Yoav Gallant kaugnay ng digmaan sa Gaza. Nais din nila ang formal na pagsasara sa kaso laban sa US troops sa Afghanistan. Muling nilinaw ng Estados Unidos na hindi ito miyembro ng Rome Statute ang kasunduang nagtatag sa ICC at iginiit na nilalabag umano ng korte ang soberanya ng Amerika. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng tugon ng ICC at patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Washington at ng pandaigdigang hukuman ng mga war crimes. Ayan. Hindi para tumutugon ang ICC, baka nag-uusap-usap pa sila. Nako, kailangan pakinggan natin sundin natin ang hiling ng Amerika. Mamumulubi tayo, pupulutin tayo sa kangkungan. Diba? Sana nga mga kabayan, itong ICC, tigilan na nila yung pang-aabuso nila. Yung mga bansa, mga leader ng bansa na hindi naman sakop ng soberanya o ng Rome Statute pala, wag na nilang pakialaman. May mga sarili namang batas yan may mga sariling hukom yan. Dito sa atin, dapat nga si Tatay Digong dito nililitis, hindi dyan sa, sa ICC na yan, tingnan nyo. Nasaan yung matanda? Ang isang 80 anyos na matanda na hindi natin alam kung anong nangyayari sa kanya sa loob. Di ba? Masyado silang agahaman Si PRRD, dapat pinapalaya na nila yan. Dapat nga, inaprubahan nila yung interim release, karapatan ng isang akusado, yung makapag-grant ng interim release. Nasa nila yan nasa rules nila yan Pero anong ginawa nila kay PRRD kung ano mga kesyo? Baka huntingin, tugisin yung mga witness. Mga fake witness nga yung nilalabas nila Gawin nyo, isang witness nila, yung anak, namatay dahil sa riot sa fraternity, kinarga sa war on drugs na namatay nung panahon ni BBM. Yung mga witness nila kung saan lang nila pinagdadampot. Alam niyo itong mga umano kay PRRD, yung karma na yan malapit na sa kanila. Baka ang karma ibigay sa kanila yung iihi sila pero hindi sila makaihi. Yung karma na kakain sila, kakain sila, gutom sila, pero hindi sila makakain. Baka yun. Okay, so ayan mga kababayan, yung napakagandang balita para sa mga Duterte supporters. Yung gaba, dili, magsaba. Sana nga po may mga susunod pa. Kaya kayo sumunod kayo. Sana itong ginawa ni President Trump, maging way rin ito para
palayain na si PRRD. Di ba? Sana makatulong ito mga kababayan. Malay natin, isa rin ito sa mga palihim na pasikretong pagtulong ni President Trump kay PRRD. Hindi niya lang inaano, pero baka kasama ito sa mga, alam niyo na, yung pagtulong niya. Kasi di ba, nung bago-bago pa lang nakulong si PRRD, may mga ibang lahi, mga Amerikano na nananawagan kay President Trump na tulungan si former President Duterte. Okay, so hanggang dito na lang ho muna mga kababayan ang aking reaction video for the day. Salamat sa inyo. Ingat po tayo. God bless. Bye-bye.